Silago, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino, saktong alas 12 ng madaling araw kanina, ganito ang tumambad sa mga residente. Mga nawasak na bahay at nagbagsak ang puno at poste. Nagsagawa na ng clearing operation sa mga otoridad pero inaalam pa ang lawak ng pinsala roon at bilang ng mga apektadong pamilya. Sunod ang bagyong Tino sa Bourbon, Cebu, pasado alas 5 kanina. Bago ito tumama sa Sagay City, Negros Occidental. Napuruhan din ang bayan ng Silago, Southern Leyte, kung saan unang naglandfall ang bagyong Tino. Sa ngayon, marami pa rin mga residenteng umaapilan ng tulong matapos ang bagyo. Live mula sa Silago, Southern Leyte, nagpapalo si Ranulfo Doktukan. Ranulfo, gaano kalawak ang iniwang pinsala ng bagyo diyan sa Silago, Southern Leyte? Kabayan, isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Silago dahil sa malawakang pinsala ng Bagyo Tino. At wala namang naiulat na nasaktan o casualty dahil sa kalamidad. Papasok pa lang sa bayan ng Silago sa Leyte, makikita na ang iniwang pinsala ng Bagyo Tino. Mga nakahambalang na mga puno at mga bumagsak na poste ng kuryente, maging ang mga tindahan at establishmento na winasak ng malakas na hangin at malakas na ulan. Maraming residente ang abala sa paglilinis dahil sa makapal na putik na dala ng baha. Bagsak din ang linya ng komunikasyon sa lugar, kaya maraming mga residente ang nagkukumpulan para makapag-charge ng cellphone at makigamit ng internet sa harap ng opisina ng MDRRMO. Maraming pamilya pa rin ang nasa evacuation center tulad na lang ng bagong panganak na si Rachel. Hindi pa malipatan yung bahay namin kasi gawa nga ng puro putik pa po yung loob. Mahirap naman po kami maglipat doon, hindi pa po naayos. Ngayon wala po kami tubig dito para maano sana, malinis sana yung bahay namin. Apila nila ngayon ang tulong tulad ng pagkain, tubig at pangpagawa ng bahay. Sa kabila ng pinsalang iniwan ng Bagyo Tino, idiniklara ng lokal ng pamahalaan ang zero casualty. Napakahirap na mag-rescue during sa kasagsagan ng bagyo. Kaya pag hindi kaya ng mga Philippine Army, Police at saka MDRRMO, kailangan ng mag-intervene ng kapitan. Makiusap tayo. Maximum tolerance lang. Naideklara na ang state of calamity sa bayan ng Silago. May naipamimigay na mga inisyal na tulong pero umaapila pa rin ng suporta ang LGU. Dagdag pa ng alkalde, napiktuhan din sa pagbaha ang kanilang water system. Apektado rin ang mga negosyo dahil sa putol na supply ng kuryente. Napuruhan din ang sektor ng agrikultura na pangunahing kabuhayan ng mga residente. Kailangan lang namin i-survive yung pagkain, pero after that talaga malakihang tulong na kasi that's construction material para sa repair. Lalo yung mga roofing. Kabayan, sa ngayon unti-unti nang gumaganda ang panahon dito sa mga lugar na nasalanta ng Bagyong Tino. At sinisikap na rin na makabangon ang mga nasalanta ng kalamidad. Kabayan. Maraming salamat, Ranulfo Doktukan. ahead sa
merong 5,816 na mga individual ang lubhang napinsala sa paglagasa ng Bagyong Tino sa lugar. Umabot naman sa 1,849 na pamilya ang lumikas sa 32 evacuation centers sa lugar. Ayon sa ulat, walang nasaktan o casualties sa paglagasa ng bagyo dahil sa pagpapatupad ng forced evacuation sa buong lugar. Sa ngayon, nagpatupad ng clearing operations ang LGU para madaanan ang malalaking sasakyan dala ang tulong mula sa iba't ibang ahensya. Walang kuryente sa buong munisipyo, walang internet at tubig sa buong lugar. Magpapatupad ng walang pasok sa mga paaralan sa Silago hanggang Biyernes para sa paglinis sa mga silid-aralan.